Kadalasan ang solusyon na ginagawa natin para makaiwas dyan sa mga galit-galit na yan ay coping mechanism, no? Iniiwasan nating magalit. Oh, 'di ba? Para walang gulo. Iwasan na natin 'yan. Sabihin mo, wala naman tayong mapapala diyan kung express natin yung galit natin. Kaya escape natin 'yan. Escape natin yung galit. Totoo ba na naka-escape ka sa galit? Totoo ba na natakasan mo yung galit na 'yon? O yung galit na 'yon, naka-escape ka lang ngayon oras na ito. Pero ang di mo napansin, yung galit na 'yon, nandoon pa rin 'yon sa puso mo. Naka-escape ka lang ngayon kasi hindi mo siya hinarap, di ba? Tinakasan mo yung galit na yon. Ngayon, yung galit na yon, nandun pa rin sa puso mo. Halimbawa, galit ka sa asawa mo dahil meron siyang ginawang mali na itong asawa mo hindi mo gusto yung inaasal na tungkol sa pagluluto nyo, no? Meron kang gustong sabihin sa kanya na laging mali yung luto niya. Tapos dapat sana magagalit ka dahil bakit ganyan? Ba't laging mali luto mo? Ngayon, hindi mo na expression, tinakasan mo, hindi mo na sinabi kasi nasa utak mo para wala na lang gulo. Ano na lang yan, takasan na natin yan, huwag natin pag-usapan. Kaya imbis na magalit ka, yun, imbis na nag-uusap kayo ng asawa mo, hindi na kayo nag-uusap, tumakas ka na lang, lumabas ka na lang para wala nang samaan ng loob, no? Ang tanong, talaga ba nawala yung sama ng loob mo? Talaga bang nawala? Dahil ngayon, araw na to, tinakasan mo siya, pumunta ka kung saan mo gusto. Talaga bang nawala? O nandoon pa rin yun? Nandoon pa rin yun sa puso mo. Hindi nawawala yun. Nandoon pa rin. No? Ngayon, pag nag-trigger uli, at nangyari, nagawa uli ng asawa mo, yung ayaw mo sana at naikinagagalit mo, magti-trigger na naman yun. Yung naibaon mo rito, na sinasabi mo na sabi mo nawala na, pero hindi talaga nawala yon dahil nandoon lang yon, no? Kaya pag nagbalik uli yon, away na naman kayo, di ba? Hanggang sa lumaki yon dahil ikaw iwas ka ng iwas sa galit na yon, hanggang sa lumaki yon, magiging puot na yon. Yung galit na maliit lang sana, hindi nyo pinag-usapan, magiging puot na yon later on, di ba? Yun ang isang tendency o consequence sa pag-iwas. Ito naman yung ginagawa ng iba. Ang ginagawa naman ng iba, ini-express naman yung galit. O, di ba? Total, sabi mo, parang masama naman pala kung tatakasan ko yung galit ko. Express ko na lang sa kanyang galit ko. Di ba? Ngayon pa lang, magagalit ako sa kanya. Ipapakita ko sa niya yung galit ko sa kanya. O, di ba? Halimbawa, sa isang traffic situation, dahil galit ka, dahil nakat ka ng isang nagmamaneho ng sasakyan, dahil nga sinabi mo, ang nasa puso mo, ang nasa utak mo, dahil para sa iyo masama ang mag-escape sa galit, masamang takasan ng galit, kaya ang gusto mo ngayon, i-express yung galit mo. Di ba? Ano nangyari? In-express mo. Nagmura ngayon. Ano nangyari sa kabilang banda? Yung isang driver na minura mo, na pinag-express mo ng galit mo, inilabas mo lahat ng galit mo ngayon doon, yung tao, yung driver na yun, na pinagmura-mura mo, naggalit din sa'yo. Ano nangyari? Nagbugbugan kayo, nagsaksaa kayo, at nagpatayan kayo. Ano nangyari? Tama ba? Na-express mo yung galit mo, di ba? O, nasa ka ngayon? Nandun ka ngayon sa sementeryo. In-express mo yung galit mo, di ba? Kung totoo tanong ko sa'yo, kung totoo, kung ang pag-express ng galit ay nakaka-enlighten sa tao. Kung totoo, kung ang pag-express ng galit ay nakakalinaw ng ating pag-iisip o nakaka-solve ng problema natin, di sana, kung yung na-express mo yung galit mo at yung driver na nag-cut sa'yo, yung na-express din niya, di sana, nagyakapan na kayo. Diba? Naging payapa na kayo parehas, no? Nagyakapan ba kayo? Hindi kayo nagyakapan. Nagsaksakan kayo, nag-away kayo, pinalo ko sa ulo, sabog ang utak mo. Di ba? Partida pa kayo, hindi pa nakainom yun, di ba? Yan. Ganyan ang nangyari. Dahil ang paniwala mo, kailangan mo i-express. Kasi ganoon ang maraming ginagawa eh. Para daw yung galit niya, mawala sa puso niya, i-express niya. Ano ginagawa niya ba? Di ba? Susuntukin ko yung susuntukin yung yung pader. Susuntukin yung pintuan namin. Di ba? Ngayon, ano nangyari? Dugo ang kamay mo. Di ba? Dugo, sira ang bahay nyo dahil sa kaka-express mo ng galit mo.
'Di ba? Ayon ang consequence ng pag-express ng galit. Kaya hindi tama ng pag-express ng galit ay nakakasolve ng problema. Hindi rin 'yun. Dahil kung nakakasolve ng problema 'yon, di sana pare-parehas na kayong walang galit sa puso. Sana pare-parehas na kayong nagmamahalan, o di ba, nag-aawitan kayo pare-parehas diyan. Di ba? Pare-parehas kayong ganoon. Ngayon, mayroong pang isang paraan na ginagawa ng mga tao. Yung magiging na sila, numb. Di ba? Total, hindi ko masama pa lang i-express yung galit. Masama pa lang takasan yung galit. Ngayon, magiging manhid na lang ako. Di ba? Ganun na lang gagawin ko. Kahit magalit pa sila lang magalit, wala na akong pakiramdam. Hindi ko na naramdaman ang galit. Oo nga, tama. Hindi mo na naramdaman yung galit. Ang problema, hindi mo na rin naramdaman yung kasiyahan. Kasi wala ka ng pakiramdam. Hindi mo na naramdaman ang kasiyahan, hindi mo na rin naramdaman ang galit. Ano ngayon nangyari sa'yo? Para ka na lang robot. Wala ka na pakiramdam. Ganun ang nangyayari sa mga tao na nakaranas ng matinding trauma. Yun. Ganun yung mga tao na nakaranas ng matinding kabiguan sa buhay. Dahil ang na-experience nila, sobrang galit sa mundo, ang na-experience nila, ganito na lang gagawin ko. Aalisin ko na lang ang pakiramdam sa mundo. Ayoko na makaranas ng kalungkutan. Ayoko na makaranas ng galit. Ayoko na makaranas ng pagdaramdam. Ang problema, dahil ayaw mo na rin maranasan yon, pati ngayon, pag mayroong ngayong kasiyahan, hindi mo na rin mararanasan yon. Dahil nga, nawalan ka na ng pakiramdam. Dahil naging numb ka na eh. Ganun naman nangyayari pag wala ka ng pakiramdam. Isa ka na lang, robot. Wala ka ng pakiramdam. Di ba? Ayan, hindi rin yan ang solusyon para sa galit, no? Para sa galit na dapat natin isagawa, no? Ano pa talaga ang pinaka-the best na gawin o i-treat ang galit, no? Halimbawa nga, nagalit ka, no? Dapat nating i-embrace, dapat nating i-embody, dapat nating tanggapin, i-accept na ang galit ay kasama na sa ating emosyon. Kasama yon sa nature ng ating pagkatao. Ang galit, kasiyahan, kalungkutan, excitement, kasama yan, galit na yan. Dapat nating tanggapin yan. Una, tatanggapin natin ang galit na kasama sa pagiging tao natin, no? Yon, tanggapin natin yan. I-accept natin yan. Kailangan natin i-accept yan, no? Ngayon, ano ngayon ang gagawin natin pag nagalit tayo? Dahil ang galit ay hindi naman yan tumatagal talaga. Ang galit, ayon nga sa mga pag-aaral, ay tumatagal lang 90 seconds lang. Yung galit natin, halos 90 seconds lang yung galit na yan. Ngayon, bakit yung iba tumatagal? Kasi tumatagal yan, kasi yung iba, nagkakaroon ng loop dahil yung 90 seconds na yon, after 90 seconds, magagalit na naman sila. Hindi nila aalisin sa isip nila yung galit na yon. After 90 seconds, nandun na naman. Ang nangyari, ibinaon nila yung galit sa utak nila. Kaya ngayon, paulit-ulit yun. Kaya tumatagal yun dahil hindi mo inaalis. Ano pa talaga ang dapat gawin? Paano maalis yun? Siyempre, isipin mo nga, 90 seconds lang yon, yung galit na yon, dapat siyang ma-dissolve. I-let go mo siya. Kailangan natin siyang i-let go. Siyempre, merong mga paraan dyan kung i-let go mo siya. Siyempre, kaya nga ng sinabi natin, pag magagalit ka, subukan mo lang huminga ka ng malalim. Una, hinga ka ng malalim. Then, hinga ka ng normal. Hinga ka ng malalim. Yon. Hinga ka ng malalim. Hinga ka ng normal. Ganon. Tanggapin mo lang siya. Tapos, mag-isip ka ngayon ng mga bagay-bagay na complex. Mag-isip ka ng mga tanong. Kaya nga nang nasabi ko, bakit ako magagalit dapat ko bang itaas ang galit na to? Dapat ko bang i-level up ang galit na to? Dapat bang yung galit na to ay mapunta sa pagkapuot? 'Di ba? Since ang galit ay normal, ang pagkapuot ay hindi normal.
Yun ang hindi normal, yung pagkapuot. Kaya, since within 90 seconds, nawawala na yung galit na yan, dapat mong ikalma muna ang sarili mo. Diba? Stop ka muna, stop. Yun, ganun yung gagawin natin. Ngayon, kailangan nating ikumbinsi yung ating sarili na yung galit na yan ay kailangan humupa. Kailangan nating tanggapin na ang galit na yan ay hindi worth. Ang galit na to ay hindi tugma. Ang galit na to ay hindi appropriate sa sitwasyon. Hindi ka dapat magalit na parang ang kausap mo ay isang tigre o isang leon. Hindi ka dapat magalit na kailangan mapunta ba, kailangan mo pang patayin yung kausap mo. Hindi naman yung leon yan. Hindi naman tigre yan. Hindi naman yan sawa, napapatayin ka. Di ba? Kaya, dapat mong isipin na iyan isang tao na hindi threat sa atin. Hindi sila dangerous na elemento, no? Yan, ganyan lang muna. Kalma lang, kalma. Hanggang later on, madidisolve yung galit mo. Mawawala siya. Then, kalma ka na. Ganun. Ganun lang, kasimple. Let go your galit. I-let go mo siya. Kusa siyang madidisolve. Huwag mo lang siyang paulit-ulit na ipasok sa utak mo. No? Isipin mo lang na yung ginawa sa'yo ay, halimbawa, yung asawa mo nagalit sa'yo. Isipin mo lang din na yung nagalit sa'yong tao ay nadala lang din ng galit siya. Hindi lang siya, yung kausap mo ay hindi natuto na mag-control ng galit. Ikaw, naturuan ka na mag-control ng galit. Kaya ikaw na naturuan ng mag-control ng galit, ikaw ngayon na mag-control. Kaya patawarin mo yung isa na nagalit sa'yo dahil maya-maya lang, magiging kalma na yan, maiisip niya na hindi siya karapat-dapat magalit. Hindi karapat-dapat na yung panahon na nagalit na yon, kasi isipin mo, no, ganito, no? Pag nagalit ka, para bang makakalimutan mo yung buong ginawa ng tao. Yung buong kabutihan na ginawa ng tao sa iyo, makakalimutan mo lahat dahil sa galit mo eh. Nangyari na ba sa iyo yun? Yung buong kabutihan niya, yung una kayong magkakilala, alam mo mabuti siya, marami siyang ginawang kabutihan sa iyo. Pero yung panahon na nagalit ka at nagalit siya, makakalimutan niyo lahat yun. Bakit? Kasi nga, na-block nga. Anong na-block? Yung logic system natin. Ito nga, yung logical system natin. Pati yung ating hippocampus na dapat sana ay nandun yung memory ay mabablock din, masusuppress din, no? Kaya, ang mangyayari ngayon, sa moment na to, dahil sa galit mo, lahat ng kabutihan ng isang taong kausap mo ay makakalimutan mo. Kaya hindi worth naggantihan mo yung galit na yon dahil lamang sa isang salita. Ang salita ay walang effect, salita lang yan. It's just a sound. Hindi yan nakakasakit. Sinaktan ka ba niyang salita? Nagkadugo ka ba? Salita lang yan. Tanggapin mo lang, it's just a sound. No? Kahit sino. Sound lang yan, sound. Ganon dapat i-treat ang galit.